Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga, July 29, 2024. Ito pa rin po inyong Kabayan Mondatol. At live po tayo ngayon dito sa Toronto, Canada. And of course, ay babatiin ko muna yung ating mga katropa pips na senior citizen sa buong Pilipinas at sa lahat po ng inaabot nating mga lugar dito po sa North America. Well, kasalukuyan tayo ngayong nandito po sa Canada, sa Toronto, Canada. At tayo po ay nagdadasal pa rin para sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyong Karina. Ay grabe po ang inabot ng mga kababayan pala natin na yun. At tayo po ay nagpapasalamat naman sa DSWD at saka sa mga pribado na mga individual na may mga kaya na nagbibigay po ng ayuda, pagkain, damit at mga pangangailangan po ng ating mga kababayan na dyan pong sinalanta ng bagyo. At ngayon po, July 29, ay start na po ng eskwela sa Pilipinas. Marami pa pong mga eskwela ang ginagamit na evacuation center kaya hindi pa po nag-uumpisa yung iba pong mga klase sa ibang mga eskwelahan. Pero karamihan po ay almost 90% daw, nabasa ko kanina at napakinggan ko sa YouTube channel. Well, sana po bago ko malalaki po issue natin at bago ko natin talakayin yan, ay sana po ay magre-request lang ako sa iba po nating mga kababayan. Please like, share, and subscribe kapag nagustuhan nyo itong sa aking YouTube opinion. Ika nga natin, Datol Order, Ramon Datol, Mon Datol. Ayan, umpisahan natin sa ginawa pong pag-resume, pagbabalik ng hearing dun sa ginagawang Pogo Hub at saka dun sa kaso ni suspended Bamban Mayor Alice Go. At yung magulang niya at mga kapatid, hindi po sila nagsiputan sa Senado. Handong pa naman daming senador. Aside of course from committee chairperson Risa Ontiveros, Senator Win Gatchalian, nandun din po si Senator Grace Poe. Ayan. At saka po Jinggoy Estrada. At saka would you believe, pasingit-singit at pa-attend itong si Robin Padilla. Dragon na marin sendang nadadalasan pag-attend ni Robin Padilla. Siya ata ang presidente na ngayon ng PDP laban na party. Magkaka-election sa next year. Gusto niyang pumapel. Ika nga natin. Makikita sa susunod, Lito Lapid pa. Mag-a-attend na yan, anak ng dragon Nako, ayoko sanang tatalakayin natin. Bakit hindi? Yung mga tatakbong senador, ba't hindi? Pero ngayon po muna, pag-usapan natin si Alice Go. Nag-file na rin po ng quo warranto case ang Office of the Solicitor General kay Alice Go upang tanggalin ang pagka-mayor niya sapagkat ayon po sa isyon mitong ang daming, ilang daang pahina yung pinadala ng Solicitor General's Office sa RTC o Regional Trial Court of Manila. Sa Manila po i-final yan. Ang nakita, ang narinig ko lang kanina, sabi nga ni OSG, nagsinungaling siya at patuloy siya nagsisinungaling sa pagsasabing siya ay Pilipino. Pati yung certificate of candidacy niya, nakalagay doon, Pilipino siya. Hindi naman siya Pinoy. Napatunayang Chinese siya sapagkat lumitaw yung kanyang school record, birth certificate from China. At yung comparison ng kanyang fingerprints ay talagang Alice Go at saka si Go Huaping ay iisang tao. Hindi po pwedeng magkamali sapagkat kahit ilang bilyon po ang tao sa buong mundo, magkakaiba lahat ang ating mga fingerprints. Kaya rin na siya dyan. Hindi ko lang alam kung magtatagal yung kwaranto sapagkat pag inabot siya ng Oktubre at nag-file ng candidacy uli yan, hindi pa pwedeng
i-reject ng COMELEC yan sapagkat alapang hatol. Ika nga, alam naman yung COMELEC eh. Kaibigan ko yan na si Attorney George Erwin Garcia, yung chairman ng COMELEC, na talaga namang sinasabi, pinagbibintangan yata ng ating kaibigan din na si Marcoleta. Si Marcoleta po, best friend niya, BFF ng nasira kong kapatid na si Congressman June Datol ng Senior Citizen Party List. Nagkaiba sila ng konyan eh. Dati magkakaibigan yan eh. Ha? Nagtataka ko, nagkaroon lang sila ata ng di pagkakaunawaan, lalo na si Marcoleta at saka si George Garcia. I don't know, pero I could vote. Hindi po tumatanggap ng lagay itong si chairman na George Garcia ng COMELEC. I should know, kaibigan. Pumupunta akong Pilipinas noon every 2 years o 3 years, nandiyan ako eh. Nag-uusap kami niya at naging kwan din yan broadcast media practitioner yan. May programa sa PTV4 yan eh. Ayan. At pag nagsusulat ako nun, dito, may dyaryo ko rito, The Philippine Courier, ginawa ko pang artikulo, was one of the best election lawyers sa buong Pilipinas. Mas magaling siya kay Makalintal. At any rate, balikan natin itong si Alice Go. Nagalit nga si Jinggoy Estrada, tinanong yung PNP tsaka NBI, ba't hindi nyo mahuli-huli? Itong si Alice Go, anak ng Dragon Jinggoy. Si Kiboloy nga, may patong pang 10 million, hindi mahuli eh. Itong si Alice Go, hindi sa pagtatakpan ko yan. Ang warrant of arrest niyang galing sa Senado. Walang patong sa ulo. Palagay mo ba, sino unang ituturo ng tao? Yung may patong o yung wala? Ika nga natin. Sabi nga natin, tingnan po natin ngayon kung hindi ninyo mahuhuli, kailan matatapos yung hearing na yan. Hindi na a-attend dyan. Hindi na a-attend dyan. Itong si Alice Go o Go Huaping. Yung mga kapatid niya, yung tatay, na wala na yan, sa China na yan. Sinasabi lang ng BI na as far as the records are concerned, sapagkat marami yan, ilang buwan na yan walang lumalabas. Handong pa rin na, wala pa silang nakikitang lumabas na Go Huaping, hindi gumamit ng alang passport pang ganun ang pangalan na lumalabas from the Philippines, kahit saan pa, wala So, ang kanilang hinuha, ang kanilang sa pantaha, ika nga nasa Pilipinas pa yan, nagtatago. Hindi nga alam nung abogado, kuno. Ang lalaki ng bayad niya, milyon magsasalita may mga abogado. Ang abogado po, kahit nadikdikin niyo ang yagbol siya, hindi magsasalita yan. Parang doktor at pasyente lang yan may secrecy yan. Sila lang ang nakakalam. May batas yan, hindi nyo kayang pilitin yan. So, ang tanong ko po, paano mahuhuli si Go? Senator Jinggoy Estrada, ika nga natin si Kiboloy nga, hindi nyo mapahuli. Wanted din sa Senado yun. At talagang may warrant of arrest pa. Saan mahuhuli yan? Ayaw nga ituro nitong si Duterte. Ayaw naman yung kasuhan si Duterte. Di ba, nagtatago. May batas yan. Nagtatago o ayaw ituro yung criminal kahit alam Nako, ewan ko. Iba ba ang batas kapag kilala o ewan natin to, may ala namang kahit mag-order si Bongbong Marcos as president, kung hindi kikilos itong PNP at saka NBI at saka lahat ng mga otoridad, walang mahuhuling wanted yan. Ang daming wanted din nakakalay. Si Tebes nga buti pa Interpol, nadali siya sa Timor-Leste. The problem is, nasa Timor-Leste. Wanted yun. Nahuli Interpol, hindi makaalis doon, hindi pa mapadala sa Pilipinas. May mga pera yayaman ng mga, yan di ba maaaring sendang, paano mong palalabasin sa lungga ang mga taong ayaw ituro o hindi alam talaga or pinoproteksyonan dahil sa pera. Yan ang sakit sa Pilipinas
I hope Bongbong Marcos could end this na yung lagayan, kotongan, patungan. Sana nga. Pero kahit anong mangyari, kahit sino mo pong presidente, hindi naman matatapos yung problema niyang kotongan sa gobyerno. BIR nga, dapat palitan lahat at saka yung Bureau of Custom, pati Bureau of Immigration, yarinan lahat yan. Pagpapalitan yan, suspindihin lahat at saka palitan At any rate, mahirap gawin yan, pero I hope Bongbong Marcos will do such move na sibakin lahat yung mga tarantadong yan. At any rate, Harry Roque, nag-umattend po siya at nakipagsagutan kay Senator Risa. Natakot. Nag-sorry din Huwag mong bastusin yung chairman ng committee. Kahit resource person ka, abogado ka, magaling ka, natakot Sinabi ko-contempt kita. Pag kinontempt yan kasi kulong. Takot makulong si Harry Roque. Hanggang ngayon talagang sinungaling pa rin magaling na abogado. Ganun na magagaling na abogado. Ngayon, ang tanong ko lang kailan matatapos yung hearing. Di na-attend yung mga Go. Si Alice Go, hintayin na lang siguro yung pagtatapos ng kasong co-waranto para makita natin na talagang masisibak na mayor ng Bamban-Tarlac yan. Alright, sana po please like and like, share, and subscribe. Sa akin pong mga kababayan sa High Nueva Ecija, sa buong Nueva Ecija, magandang umaga po. Ito po inyong kabayan Mondatol. Good morning, Canada.